Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo ha. Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang ha. Oh. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, hindi kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Yung timing, yun yung kine-question timing ng pahayag ng iyong kaibigan na NBI Director Matibag doon sa pagpapaimbestiga na naman, kasi parang naimbestigahan na ito dati, doon sa sinasabing mga issue doon sa 2019 SEA Games. Ano po masasabi niyo po rito, Attorney? Tapang talaga nitong si Matibag. Oh. Tama po, accurate po yung pagka-characterize ni Senator Alan Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano about sa motibasyon ni Matibag, bakit niya ginawa yung bagay na yon. As a matter of strategy po, kapag ikaw po ay isang abogado or ikaw ay isang witness, ill-advised po, maling-mali po na gawin mo, na intimidate mo yung judge or i-antagonize mo yung judge dahil sila po ang huhusga sa'yo. Darating po kasi ang panahon na kapag ikaw na ang isasalang dyan sa upuan, sila po ang masusunod dyan sa loob ng korte. Igigrill ka po dyan, lahat po ng tanong itatanong sa'yo at wala pong makapag-o-object kahit prosecution, hindi mo-object yung mga question nila. Kaya kailangan mo pong magpakabait sa kanila. At kailangan niya rin sanang maging maingat na itong usaping ito ay hindi nagre-revolve around sa personality ni Mr. Matibag. Isipin po niya na kung nag-witness siya sa prosecution ay mas higit sa sarili niya yung subject matter ng impeachment. Kung ang objective ng prosecution ay mapanagot si VP Sara Duterte at para sa kapananaw ng publiko, wag niya sanang gawing about sa sarili niya yung impeachment trial at i-undermine niya yung buong strategy ng prosecution para lang maipromote yung kanyang sarili at i-intimidate yung mga husgado. So, maling-mali po yung ginawa ni Mr. Matibag. Ang advice ko sa kanya, kapag pasok mo dyan, sir, magpakabait ka ng konti. Huwag mong i-antagonize yung mga husgado para magpakabait din sila sa'yo.
para hindi rin accidentally na ma-undermine mo yung overall strategy ng prosecution. Ngayon po, tuwang-tuwa yung defense dahil sa nangyari na yun. Kasi sa unang sabak pa lamang ng kanilang first part, yung dalawang witnesses ay mahina na po, kaya nila inatras yung dalawang witness eh. Tapos yung susunod na witness na isasalang nila napaka-belligerent pa towards the judges. Hindi po maganda. Kung baga, pwede ka naman sana maging subtle pagdating sa iyong side moves. Pero hindi ganun ka bold, ka brazen. Medyo out of taste na po, out of class. Kahit yung mga senador at publiko, hindi mo po mapupunta sa iyong panig. Opo, tsaka yung nakasanayan din na kung magkakaroon ng investigasyon, na-point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano, na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko bago yung mismong pag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, coincidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before katatawagin para mag-testify? At kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi, or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senators, judges? So anong chances nun? Di ba napakababa po? Statistically parang insignificant. So mas kapani-paniwala na itinaon niya talaga yung announcement na yun sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya? Bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there is no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, maka Sara, maka Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Tama po. Kaya nga naninervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang block eh. Kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy. Tapos may kaso na rin silang lahat kahit yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin eh. Tapos timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, especially kay Senator Marcoleta just days before the impeachment court started. And ngayon, merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag. Gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan, diretso ulit sa Sandigan Bayan, plunder ulit yan, graft and corruption, non-bailable ulit. Oh. Iniisa-isa na nila yung mga senador. Kaya nervyos na yan si Robin Padilla, Senator Bongo, at saka si Senator Pia Cayetano. Tsaka yung mga hinog na raw para sa kaso, biglang nagiging hilaw, attorney. Nagiging hilaw kapag hindi mo kakampi. Pangalanan natin yung mga sila Cheese Escudero, sila Villanueva. Itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Sara Duterte. Kasi po nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa majority noon, sa first change. Kaso nga lang, naipit lang sila, nawalan ulit ng ebidensya. Wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So kapag nakikita nila na apparently, nakakampi nila yung senador, walang atake.
tulad ng nila Senador Villanueva, Senator Chis ngayon, sila Senator Villar, mukhang neutral sila doon sa impeachment trial. Although I can say na fair talaga sila. I like na they are doing fair. At in fact, yun ang hinihingi kong pabor sa lahat ng mga senador, maging fair kayo. Fair silang lahat. Pero siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, medyo na-advance niya yung case ng mabigat siya na hadlang na nagko-cross-examine o nagbibigay ng reasonable doubt sa teorya ng prosecution. Yun yung unang aatakihin ni Matibag ulit. Kaya nakakatakot. So siya, wala namang nangyari between then and now para suddenly maging hinug yung kaso niya, except for the fact na upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun lang naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinug yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Opo, attorney, kanina rin doon sa kasi unang nag-manifest si Senator Judge Robin Padilla at muli niyang ni-raise yung posibilidad na makalahok sina Senator Jinggoy Estrada at si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit din kanina ni Senator Alan Cayetano na malaki talaga yung epekto na wala si Senator Rodante Marcoleta, lalo na sa usapin dito sa impeachment court, no, bilang isang abogado rin. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga sana kung andyan yung presensya ng abogado na si Senator Rodante Marcoleta kung pagbabatayan the way siya mag-handle ng pag-iimbestiga noong siya pa ay kongresista hanggang sa naging senador attorney? Kumbaga sa opposition sa legislative department, siya yung star player eh. Siya yung MVP. Kumbaga siya si Jordan sa Chicago Bulls. Nakita naman natin na proven yung star power ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang pagiging effective bilang inquisitor, dahil epektibo po yung kanyang inquisition na ginawa doon sa flood control scandal. Kaya nga po naging ganito kainit yung flood control issue dahil po napaka-epektibo niyang magtanong. Wala siyang hinaharang na witness, walang hinaharang na impormasyon. Lahat ng natural at reasonable na itanong ay tinatanong, walang tinatago at walang pinagtatakpan. Kaya gustong-gusto siya ng taong bayan. Siya po yung pinaka-transparent na senador. At yun din po ang inaasahan ng taong bayan na magiging performance niya sana dito sa impeachment trial. Walang tinatago, walang kinakatakutan. Direktang mga tanong at direktang mga sagot ang kanyang mga makukuha. Ibig sabihin po, mapapadali niya ang proseso, mas maiintindihan ng taong bayan kung gaano siya ka-epektibo doon sa investigasyon ng flood control project. Ganon din sana siya ka-epektibo bilang husgado dito sa impeachment trial.